Hello, guten Abend, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nag-iisip na naman kung ano ang lulutuin. Meron pa naman ako ditong natirang mga gulay-gulay, kunting gulay. Mag-ano sana ako, may pak choy pa ako dito ba ito? Oh. Kaya lang, sabi ko, ang yung isda ko kasi na meron pala akong isda dyan sa freezer. Hindi ko siya nailabas. Kaya sabi ko, bukas na lang siguro. Tapos, wala akong naisip kung ano yung lulutuin ko para kay Martin ngayon. So, nag-ano ako ito na ngayon ng mga red bell peppers at saka tawag nito, onion. At itong hiniwa-hiwa kong sausage. Ang tawag po niyan ay sa German ay Borst Gulasch. May magsaway na naman sa atin ito ng ano daw. Luod daw paminawon mag-German si Mami Ros. Sos, pastelan. Meron pala akong sasabihin sa inyo ba? Kasi may nag-comment doon sa yung sa last na upload ko. Bakit ako nag-German? Mga German ba daw nanood sa akin? Ano daw, nangidiri siya. Ano siya, nakakadiri daw pakinggan yung sabi niya. Bisaya kasi yung sa last pa. Hindi ko alam kung tama ba yung pagka-translate ko sa Tagalog. Sabi ko sa kanya na kung pwede lang sana mag-English or yung language natin, mag-Tagalog or mga ganyan. Hindi ko pa hirapan yung sarili ko mag-German doon. Nahirapan ako doon kung alam lang po ninyo. At saka, ano lang po yun, hindi naman yung mahaba yung video, tatlong ano lang yung pinakita, diba? Tatlo lang yung jacket, saka yung pantalon, at saka yung dress, yun lang yun. Pasensya na po kayo, yan lang po yung ano ba, hindi naman ako palagi nag-German, minsan lang naman. Kailangan kasi namin kailangan ko kasi mag-German, kaya, yun yung ano, sinunod ko din yung ano ba, pinag-usapan. At saka, minsan lang naman ako mag-German ba? Pasensya na po kayo. At saka, alam po ba ninyo, kung maglagay po tayo ng translate sa English sa baba, no? Matrabaho po ba yan? At saka, itong cellphone ko kasi nagamit ko, nag-vlog ako. Ano kasi to walang, YouTube lang ni-download ko na ano dito, kasi kung i-download ko dito yung Facebook, Instagram, yung mga ginagamit ko na mag-i-edit, lalo na maglalagay ka ng mga may translate sa ano ba, sa baba ba, English ba. Hindi kasi ako nag-download dito sa cellphone na to, kay mapuno na naman to, hindi ako makapag ano ba, pang YouTube lang talaga tong cellphone na to. Meron pa ako isang cellphone dyan, hindi kasi ako nag-i-edit dyan, kay ano, 258 GB lang yan. Ito 500 plus kasi to, kaya mas maano to siya. Pasensya na po talaga kayo ha, kung minsan mag-German kami. Minsan lang naman yan. Pagbigyan nyo na ako ba, pinaskuhan nyo sa akin. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong.
Nag-grocery ako ngayon. Kasama ko si Martin. Ito ako sa Lidl. Nagbili ng tinapay. Kami, pauwi na ng bahay. Inuuko ang dami. Ayan, nasa bahay na kami. Kararating lang po namin. Meron pala ako kwento sa inyo ba? Kasi noong linggo, last week, yung bago lang, di ba nagsimba kami? Diba sabi ko pa sa inyo na una ako umuwi dahil hindi kami kasya sa auto. Si Fiona na lang at si Martin ang magpunta doon at saka yung tatlong bata na magkanta sa mga bahay-bahay. Yun kasi, kasi yun, para kasi yun sa Three Kings. Tapos tawa ako kay pagdating ko to sa bahay, kumain ako, tapos naglinis ako kay Uma sa kwarto ni Uma. Tapos yung basura ni Uma, gusto ko siyang itapon sa labas. Lumabas ako. Itong pusa namin, sinalubong ako ba, nabigla ako. Kasi nasa labas pala siya nung time na yun. Inasirado ko yung pinto sa labas. Akalain po ninyo, hindi po ako naka-jacket. Pero yung suot ko, mayroon ganito ba? Hindi po ako naka-winter jacket. At saka, naka-chinelas lang ako. Pero nakasuot po ako ng medyas. Halos isang oras po ako sa labas. Si Philip nasa kwarto niya. Hindi niya maririnig kung may mag-doorbell kung ang pinto ng kwarto niya sirado at sirado din yung kwarto ni Fiona. Kasi bago ka makapasok sa kwarto ni Philip, dadaan ka muna sa kwarto ni Fiona. Tapos yung doorbell namin nasa kusina. Ngayon kasi winter kasi nakasirado yung lahat ng mga pinto dahil nga naka-on yung mga heater namin sa mga kwarto, bawat kwarto sa bahay. So, hindi po din nakabukas yung pinto. Kaya, hindi din narinig ni Philip. Lalo pag siguro nanood siya ng TV nung time yun. Si Michelle naman nasa kwarto din niya. Dito sa baba. Hindi din niya marinig. At ang pinakamalala pa, hindi ako nakadala ng cellphone. Sabi ko, parating yan naman yun si Martin kasi sabi naman niya mga alas 4 baka nasa bahay na sila, uuwi na sila. Ako kumpiyansa lang din ako, no? Nung time na yun, no? Hinintay ko pa rin talaga na darating si Martin. So, naabta ng 30 minutes, wala pa rin, walang nabukas, palagi ako nag-doorbell. Meron kaming isang kamera sa labas, sa bahay namin, na connect yan sa cellphone ni Martin. Sakali kung may mag-doorbell, makatanggap si Martin ng message sa cellphone niya. Kung busy si Martin, hindi kasi niya yan mapansin. Lalo na kung mag-drive, hindi yan titingin ng cellphone niya. Kahit pa may tumatawag, hindi talaga yan hindi niya yan sinasagot dahil yan siya pa. Siyempre nag-iingat na hindi mahuli ng pulis na naka-cellphone habang nagda-drive dahil magbayad ka na, tas mayroong points pa ata. 1 point ata yan. Hindi ko sure. Hindi ko sigurado. Kaya, sabi ko, patay. Tas nilamig na po yung paa ko. Meron po kami isang kapitbahay na sa harap mismo namin tong medyo bata-bata pa na kapitbahay namin, mga ilang taon pa lang yan sila dyan nakatira. Meron po siyang cellphone number ni Martin. Kaya lang, sabi ko, kung pupunta ako sa bahay nila, hindi din talaga yun mapansin ni Martin kung tawagan siya. Sabi ko, hindi na ako punta sa kanila kasi nahiya din ako mag-disturbo. Sandi kasi yun. Sabi ko, hinihintay ko pa rin, nasa labas pa rin ako, nagtayo ako sa harap ng pinto namin. Tapos ilang beses ko din pinindot yung doorbell, baka marinig ni Philip. Kasi si Philip, pumupunta naman yan sa kusina. Minsan sa kusina niya nagtatambay. Sabi ko sa sarili ko, patay ako nito pag wala talagang darating. Kailangan kong, naisipan ko, pupunta na lang siguro ako kay Ate Maylie. Ate Maylie, yung kapitbahay ko na Pilipina. Nakatira po siya doon sa baba lang ng street namin dito. So malapit lang din. Sabi ko, kung wala talagang magbukas sa akin, pupunta na lang ako kay Ate Maylie. Doon na lang ako magantay ni Martin. Tapos sabi ko, okay lang sana kung nasirado ka, may dala kang cellphone. Wala kang dalang cellphone. Normally po pag lumalabas po talaga ako ng bahay, nagdadala po ako ng susi. Dahil hindi lang po isang beses nangyari sa akin na sirado po yung pinto. Ilang beses na din. Natatakot kasi ako pag nagluluto ako, lalo na pag wala dito yung mga bata sa bahay o wala si Martin. Masirado yung pinto, tapos nagluluto ako, di ba, delikado. Kaya kumpiyansa lang din ako kasi wala naman ako niluluto sa taas. At gusto ko din matapon agad yung basura ni Uma dahil may diaper niya doon. Ayoko kasi mangamoy yung kwarto ni Uma dahil nga may diaper na puno na diaper niya, tapos nakadoon lang sa kanyang basurahan sa kwarto niya. Kaya nawala din sa sarili ko yung magdala ng susi. Nasirado yung pagsirado talaga sa pinto, grabe talaga yung nisiga talaga yung mata ko yung mata ko ng laki. Sabi ko, oh my God, wala pala akong dalang susi. Tawa talaga ko sarili ko noon .
Tapos nung matagal na ako sa labas, 30 minutes na, lamig na po talaga yung kamay ko, yung paa ko. Naglakad-lakad ako para hindi ako manginig kung nakatayo lang ba. Siyempre, palagi ako nagpinipindot yung doorbell. Wala talaga nabukas, sabi ko. Isa lang talaga yung pupuntahan ko ngayon, yung kapitbahay namin na dito banda. Kakilala din namin yan siya. Tagalan din yan kapitbahay dito. Pero nahiya talaga ako sa mga kapitbahay namin magdisturbo. Sabi ko, pupunta ako doon sa kapitbahay namin. Tawagan ko na lang si Philip. Tawag ako dito sa bahay, baka sakaling masagot ni Philip kasi yung isang telepono namin nasa kwarto ni Fiona. Nandoon kasi yung computer ko. Baka masagot ni Philip. Marinig niya ba na may tawag ba? Si Philip, buti naman, pangatlong beses ko na pagtawag, nasagot niya. Sabi ko, buksan mo agad yung pinto. Natawa yung kapitbahay namin. Habang nandun ako ng mga ilang minuto sa bahay nila. Sabi ko, malapit naman yung darating si Martin. Kaya kanina pa naman yun siya. Tapos nung tinignan ko yung oras, mag alas 4 na. 15 minutes na lang, mag alas 4 na. Sabi kasi niya alas 4, sa bahay na sila. Tapos kasi yung pera na nakolekta nila, yung binibigay sa mga bahay-bahay, yung mga, mga bata kumakanta nga, ihatid pa kasi nila yun sa simbahan. Siguro maabutan pa din sila doon ng mga 20 minutes, baka magtsikahan pa doon sa mga magulang doon. Tapos yung mga bata, bibigyan pa ng regalo doon sa simbahan, kaya hindi yun din sila makauwi agad. Sabi ko, magtawag na lang talaga ako sa kapitbahay namin. Na lang kung pwede akong tumawag. Sabi niya, pasok ka dito, pasok. Nabigla sila sa akin. Kasi bumait na yung kapitbahay namin. Kay ako ba yung tag-alis sa basurahan nila sa labas pag kinukuha yung basura? Ako ang nagdadala sa bahay nila. Kay wala man sila palagi dyan kay magtrabaho ba. Hapon na yan sila makauwi. Ako magdala dito. Sabi, pasok ka. Tawa sila sa akin. Nagkwento-kwentuhan kami. About kay Uma kasi matagal naman nilang hindi nakita si Uma. Matagal naman nilang kapitbahay dyan. Sabi ko yung kay Uma ba, kunento ko din sa kanila na yung sakit niya palala na yung dementia. Yun yung sabi ko sa kanila. Tapos natawa pa ako dahil yun nga nasirado ako sa labas. Yun sabi ko pa sa likod, nagluto ba ako sa taas o wala nagluto. Kasi yung kinain ko din nung time nung dumating ako, yung lechon na binigay ni Harvey, hindi ko na siya ginawang paksiw dahil konti lang naman yung dala ko. Kay ako lang yung magkakain ng baboy dito. Pampawala lang sa yung makakain lang ba dahil nga matagal na tayong hindi nakain ng baboy. Kaya sabi ko, kaluka na hindi talaga madali na masirado ka sa labas ng tinglamig. Okay lang sana kung nakasapatos ako nung time na yun, naka-winter sapatos ako, no? Dahil pwede ako pumunta sa likod namin na makasigaw ako baka marinig ni Philip. Takot ako dahil ang dami mga snow dyan sa daan namin. Hindi ba namin yan dinaalis ang snow? Kaya wala man dumadaan dyan. Private ba yan sa amin ba yan? Papunta ba yan ang garden namin? Hindi din ako pumunta kasi baka maslide ako, nakahabayanas na sinelas lang ako. Sabi ko, hindi ako pupunta dyan sa taas. Bahala na, magantay ako dito. Or pupunta ako doon sa kapitbahay na Pilipina, doon na lang ako magantay. Ikinakanaya pa man ang lamig. Pero nung na habang tumatagal ako doon, no? So nanginig na talaga yung paa ko. Sabi ko, pupunta na talaga ako sa kapitbahay namin. Buti na lang at nandyan man sila. Nakita man yung isang kapitbahay namin lumabas pa nagtapon ng basura. Sabi ko, pag wala talaga nagbukas sa akin, no, pupunta ako doon sa bahay nila at magtanong ako kung pwede ako makisuyo ba. Buti na lang mabait ng kapitbahay namin. Buti na lang din at sinagot ni Philip. Yan na talaga yung sa akin na palagi ko dalhan yung susi ko kahit ano mangyari, kahit magtapon lang ako ng basura, kahit wala akong niluluto. Pagdala talaga ako kasi paano na lang kung naihi ako, no? Si Martin, paano na lang kung naihi? Ha? Soll ich die Kürbisse machen? Ja, kannst du machen. Ja, bring mal die Peppers. Ja, Tomatensuppe habe ich schon gegeben gestern. dann kriegt jetzt Kürbissuppe. Hier, die Brot noch. Oh. Ja, richtig zu. Namili kami doon pala kami sa Lodenscheid, sa Asian store, no? Nagpunta ko doon. Kaya gusto kong bumili ng, meron pala akong tanong sa inyo, kung pwede ba to siya gawin sa, ito siya ba, sa mango fruit, pwede ba to siya na kasi yung gamit ko last time, yung mas yung haba ba, yung all-purpose cream yun Ito sunny cream, kasi pwede ba to siyang gamitin sa sa mango fruit. Di ko pa hintayin ko po yung mga sagot po ninyo kung pwede to siya bago ko po siya gagawin dahil nagplano po ako na magawa ko. Meron ako bibigyan kasi
yung ano ba, kakilala namin na Russian sila. Gusto ko patikim sa kanila yung pagkain Pilipino. Nabili din ako ng sardinas. At meron pala ako nakitang ano dito, spaghetti sauce na gusto kong ipatry sa mga anak ko. Maggawa ko ng Filipino spaghetti. Siguro bukas na lang. Kasi meron ako nabiling giniling. Hindi pa ata na-try ito ng mga anak ko. Iwan ko kung magusto nila. Kasi yung Filipino spaghetti natin, medyo matamis siya, no? Yung Filipino spaghetti kasi may pagka, siya, matamis. Yan na yung ko. Iwan ko kung magustuhan ng mga anak ko. Kaya, hindi ko alam kung ito ba yung nakita ko, kung tama ba to na nakita ko doon kay Libean at saka yung kaibigan niya si RC. Nanood kasi ako minsan doon kay RC kasi palagi nagluluto yun. Meron silang binili na yung sa Thailander daw na sauce ba na maanghang. Hindi ko alam kung ito, tama ba to? Product man to sa Thailand. Sa Thailand man to siya. Tapos ano man yun, shrimps na chili sauce ba? Iwan ko, ito ba yun? Kung yun. Meron din kasing isa doon, mas mahal siya, €3.99. Ito, €2.18 lang siya. Hindi ko alam kung tama to siya. Pero gusto ko siyang tikman dahil lang, sabi kasi ni Libian at saka yung kaibigan niya, daw, masarap, maanghang lang. Kaya mahilig kami sa maanghang ni Martin, no? Kaya gusto ko talaga siya i-try po si Martin yan. Mahilig ito kay si Martin yan kumakain ng seafoods. Ako lang siguro ang kakain nito. Ano nga siya? Yung niya, titikman natin. Konti lang. Masarap na siya. At saka maanghang. Masarap siya. Maanghang. Parang madami siyang garlic. Masarap siya. Siguro pag nagluluto ka nito, pwede mo siyang ilagyan siguro nito, no? Maanghang talaga siya. Maanghang talaga. At nagbili din pala ako ng lumpia wrapper. Ito, nabili ko kasi naglumpia ako. At sunod na araw. Alam po ba ninyo, no? Iniipon ko yung resibo namin ba? May yung mga binibili namin. Itong buwan na to lang, ha? Pininta ko na lahat. Malapit na siya mag €700. Tapos meron pa tayong 2 weeks bago matapos ang January. Tapos yung nabayaran namin, yung nagasto namin mga, malapit na yun siya, 635 ata yun, kwenta ko. At ngayon, nag-grocery kami kay Sabado man. Tuwing Sabado talaga palagi nag-grocery talaga kami kailangan para pang baon na naman next week sa mga bata. Tingnan ko kung magkano yung nagastos namin ngayon at sa isang buwan kasi kinuwenta ko na ngayon kung magkano yung ginagastos namin sa pag-grocery kaya iniipon ko yung resibo talaga at siniseparate ko yung January, February kaya titingnan natin. Ngayon, yun nga yung January, 600 plus na yun, tapos nadagdag pa to ngayon yung binili natin. Pero yung ganyan, kasama na po yan dyan, yung mga kay Uma, yung diaper niya, sinasama na namin lahat. So lang yun sa mga pangangailangan lang namin yan, yung pagkain, tubig, tinapay, yung diaper ni Oma, yung mga tissue, siyempre binibili namin yan. Kasi yung pinapadala ng insurance namin buwan-buwan, yung pinili kasi namin yung para ka-aber sa bed ni Oma ba, at saka yung panglinis sa kanyang toilet, yun yung pinili namin. At ngayon, titingnan natin kung magkano na yung gastos namin sa buwan na to. Dalawang Asian store yung pinuntahan ko sa Lodenshire. Ang price ng isa nito, kasi sa isang tindahan, isa na lang yung ganito nila. 190. Ito, pumunta ako sa kabila. Ito naman yung presyo ng isa, 150. So, mas mura to siya. Mas mura talaga yung yung binibilhan ko doon sa Lodenshire na kaysa doon sa isa. Mayroon din siyang mga Filipino products, pero kunti lang. Ngayon siya, pili din ako nitong sinigang sa sampalok at itong sinigang sa bayabas. Kasi minsan, bumibili talaga ako nito.
At bumili din ako ng sardinas. Dalawang sardinas. Kasi doon sa binilhan ko sa isang tindahan, kulay green lang meron sila. Yung isa naman, kulay red lang. Kaya nahati yung ano ko ngayon. Yan to. Please po, share po ninyo sa akin kung pwede siyang gamitin sa mango float. Kasi hindi ko kasi, ngayon lang ba ako nagtatry ng gawa ng ganyan ba? Ayaw ko kasi mapalpak eh. Mahal pa naman ang mango float na. At syempre bumili tayo ng turon. Ang nabayaran ko dito ay €12.99. So sa baling dalawang Asian store yung pinuntahan ko doon sa Ludenscheid. Ngayon magluluto ako. Iipunin ko na itong mga resibo dahil naikwento ko na po sa inyo na pinikwenta ko po kung magkano yung mga nagastos namin itong buwan na to, next month ulit. Meron pala akong binili sa H&M na panglagay dito sa mamula-mula yung mata. Pwede mo din siya gamitin dito sa Ipapakita ko sa inyo mamaya. Magluto muna ako para yung mga anak ko kakain na sila dahil gutom na yun. At sakit kasi yung puson ko ngayon baka niregla si auntie. Niregla si mami. Dalhin ko to siya sa baba. Kasi yung lagayan ng mga pagkain doon sa taas namin, puno na. Doon lagay sa dapat sa basement ang mga hindi pa kailangan lutuin ba. Nabili din ako ng rice, 1 kilo lang kay rice is life, At ngayon nga, magluto ako. Masarap talaga tong sauce na to ay. Itong, lagyan mo na natin to sa sa freezer dahil hindi ko pa man siya gagamitin. Dali lang kasi to siyang masira ba. Sayang naman kung masira, no? Lagay mo natin sa freezer at saka itong giniling. Lagay ko na ba siya sa freezer? Hindi kasi madali lang din to masira. Kasi ako bukas, mag-spaghetti ako para sa mga bata ba. Bulog. Yung yung Filipino spaghetti gagawin ko sa kanila bukas. Huwag na lang. Dyan na lang yan siya. At papakainin ko yung na yan. Meron pala akong bagong napili sa H&M. Nitry ko siya ito. Yun yung nagping-pink siya sa aking Pwede mo din siya ilagay dito sa mata mo. Dito din. Pwede din. Kita ba ninyo? Pwede din dito sa lips. Mura lang po nito. Siguro €1.99 sale to ngayon sa H&M. Nakalimutan pa lang ipakita ko sa inyo. Ngayon ko lang siya nagamit. Ang ganda pala. Pwede mo siya ilagay dito at ito sa mata. Initry ko siya sa mata kaya parang sa kabila din. Try din natin. Naalala ko yung ni Ann Curtis ba na meron din siyang ginamit na BLK, Beata yun, yung niya. Pwede mo gamit ito sa mata, dito at sa lips. Tapos naalala ko to. Parang pares-pares lang ba? Tapos yung kulay din, ang ganda nung gamit ni Ann. Kaya nitry ko to sa H&M. Hindi to parehas sa kay Ann kasi BLK kasi yon. At ito ay sa H&M. Pag meron akong pagpunta nito ni Raquel, magpabili ako nun. Kasi ang ganda-ganda nun, nung ginamit ni Ann Curtis ba? Baka mahawa ako sa ganda ni Ann Curtis. Di ba ganda niya magping-pink ko. Napaliwanag talaga ako para makita ninyo. H&M, baka naman. Ito ninyo. Kanina ilagay ko siya sa ilong ko. Tingnan po ninyo, di ba? Sinaw-sinaw. Kasi to siya, no? Tingnan po ninyo. Yan po siya. Nitry ko lang kasi parang ang ganda ko sa kulay na to. Joke lang eh. Yan siya. Ganda. At, tawag niya mura lang ba? Ito yung kaunahan na bumili ako sa H&M ng makeup at nakabili ako noon ng lipstick pero binigay ko din Bigay ko sana to. Pero nakita ko siya, ganda, pwede siya gamitin dito sa mata, ito at sa lips. Kaya na yung resulta. Sa gusto pong bumili nito, tingnan po niyo sa H&M online. At
Ito po yung ano niya, Do It All Stick pang nakalagay dito. At ang color niya ay Golden Apricot. Ito. At, yan, pwede mo siya gamitin sa mata, dito, at sa lips. Oh, diba? 3 in 1. Saan ka? Sinog-sinog siya. Sa lips, lalo na sa lips.